Mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayon pag-uusapan natin about the Kaiser Health Builder. Ito yung long-term healthcare natin na pag-iipunan lang for 7 years. So ito yung ipon na walang tapon. So kung makatulong sa inyong video na to, subscribe to my channel and share nyo po sa inyong mga friends at sa inyong mga kakilala. Kaiser International Health Group. Sa video ito, pag-uusapan natin about the ultimate Kaiser Health Builder, long-term healthcare. So ito yung 7 years nating pag-ipunan lang. Ito yung ipon na walang tapon. Who is Kaiser? So Kaiser po is duly accredited with the Department of Health at also highly regulated with the Securities and Exchange Commission. At hindi lang po yan. Highly regulated din po tayo ng Insurance Commission. Ang ating president po dito si Dr. Lea Oy Yolo. Siya rin po ang ating Vice Chairman of PAMOC, no? Which is the Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. Kagandahan dito, no, sa Kaiser natin, ang ating brand ambassador po, no, si Mr. Daniel Padilla at si Miss Carla Estrada. Ngayon po, ang mga gumagamit po ng Kaiser Healthcare natin or HMO, which is Supreme Court, House of Representatives, and DAR. So, grabe, no? Hindi ka basta-basta magiging partner or kukunin ng HMO ng mga malaking company na yan, no? Kung hindi maganda yung credibility mo, di ba? So, ganun kaganda yung ating Kaiser. The concept of healthcare natin, from age 1 to 21, ito yung school year natin. So, yung kadalasan, hindi pa tayo sakitin dyan. From age 21 to 60, yan yung productive years natin. So, dyan pumapasok yung meron pa tayong free healthcare coming from the company. Tama, di ba? But ang tanong dyan, pagdating natin ng retirement, which is 60 to 100, kung mabot pa tayo, yung retirement year natin. Pero, yan yung kadalasan na wala lang tayong healthcare. So, ang tanong, no? What if magkasakit ka? Kung kailan sakitin ka, yung pa yung wala kang healthcare. So, dyan papasok si Kaiser natin, which is 7 years na natin pag-ipunan. Si Kaiser po has a complete financial solution. Number 1, Kaiser has an healthcare. Meron po siyang healthcare na pwede mong gamitin sa short term at pwede rin po sa long term. At pangalawa, meron din po siyang income protection or life insurance. So pag ikay kinuha ni Lord, merong instant money na ibibigay si Kaiser, okay, sa family mo. Pangatlo is investments to generate income kahit wala ka ng trabaho, pero yung Kaiser mo is nagbibigay pa rin ng money, no? Money is working for you. So, ganun kaganda yung ating Kaiser, diba? Has a 3 major financial needs. Ang Kaiser din natin, no, has a benefits, which is 4 po yung ituturo ko po sa inyo ngayon. Merong short term, merong savings and investment, merong long-term healthcare, at merong life insurance. Ganyan po kaganda yung benefits na meron tayo kay Kaiser. The number 1, no, na pag-uusapan natin is the short-term healthcare. So, in the savings period from 1 to 7 years, mayroon po tayo makukuha. Ano po ito? So, first, annual physical exam. So, ito yung makukuha natin every year, no? Meron pa tayong ECG dyan, no? For 35 years old, pati sa mga babae, meron din tayong pap smear. So, ganun kaganda, no? Yung annual physical exam natin, yung 5 basic po na tinatawag na APA. Then, pangalawa, meron din po tayong dental benefits. Ayan, yun po yung makukuha natin dyan. At pangatlo, meron din po tayong basic health benefits. Ayan, sa mga physicians, sa hospitals. At pang-apat, meron din po tayong member's choice of room. At pang-5, meron tayong yearly hospital benefits, which is 60,000, no? According doon sa plan mo na kinuha mo. So, magdidepende siya kung anong plan na kinuha mo. So, example ko lang to for K100 plan. Dadako naman tayo sa extended period mo. Okay, take note, ito yung short-term healthcare natin. So, pagdating ng 7 years and 1 day, ayan, dyan papasok na siya. Ang extended period, papasok na dito yung mga benefits, which is covered na dito yung mga existing illnesses, no? Hospitalization, inpatient, outpatient, maternity, ayan, existing, at pati dreaded diseases. So, ganun kaganda. So, yung mga existing illnesses or condition, ito yun siya, like bronchial asthma, PTB, COPD, at saka madami pang iba, kidney diseases, cancer, andyan, pasok po sa dyan. Pag sinabing existing medical condition, ano yun siya? Those illnesses, injuries considered to be existence prior to the effective date of contract. So, any professional advice or treatment has given for such illnesses or condition, and such illnesses or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of such illnesses or conditions started whether or not the member is aware of it.
Okay, para at least alam po natin. Related diseases natin like cerebrovascular accident or stroke, yan. CVA na tinatawag, diabetes mellitus, ayan po, no? So, yan po yung mga related diseases na covered po siya within pagdating ng 8 years up to 20 years. At saka, minsan habang buhay pa hanggat may laman yung cash value mo. So, ganun siya kaganda, di ba? So, existing illnesses, related diseases, kasi marami mga HMO din na pag kumuha ka, minsan, hindi siya covered. Minsan, kailangan may dadagdag ka pa ng natawag na riders, tawag dyan, no? Tapos minsan pa, meron kang kinukuha insurance na hindi covered yung specific na sakit na yan. So, ito siya kaganda sa Kaiser. Pagdating ng 8 years, no? Pagdating talaga ng 8 years, 7 years and 1 day, kahit anong sakit, covered na siya. Ganun siya kaganda. Tapos na tayo short-term healthcare. Dadako naman tayo sa tinatawag na life insurance. So, ang life insurance, covered ka from the first na nagbayad ka, kahit first month pa lang, no? Meron nga sa amin dito, first month pa lang talagang, nung naksidente siya, yung bata, no, 19 years old siya, yung kanyang mama, kinuhanan siya ng Kaiser. Nung namatay naman siya, accident, so may, anong nangyari? Na fully paid itong Kaiser, no? Yung 7 years niya. So, ganun kaganda. May nakuha pa silang life insurance. Grabe, times 2 yun. So, at almost 900,000. So, di ba? So, yung life insurance na meron dito sa parang pinaka freebies na lang to, di ba? Ganun kaganda kasi focus ito is healthcare eh. So may freebies siyang life insurance. So pag ikaw pa kinuha ni Lord, di ba? Ayan, aksidente, ano? O naman sa normal death, may makukuha ang life insurance yung family mo. Ganun kaganda, no? So covered ka niyan for 20 years, no? Tapos pag di mo pa kinuha yan, hanggang umabot ka pa ng 60, covered ka pa, ganun kaganda. So the long-term care benefit, which is 100,000, and the long-term care bonus, which is 350,000, a total of 450,000. So yan yung po makukuha ng family. Paano kung aksidente? So times 2. So ganun kaganda. So, yan, mga accident, death, at saka dismemberment, which is loss of both hands, both feet, yan, 100% po talaga yan siya, no? Huwag naman natin pangarapin na makuha yan. So, which is, mas maganda, no, yung ating retirement, okay? So, aside sa mga accident insurance, meron din tayo yan. Accident insurance, nagta times 2 po siya. So, minsan umabot ng 900,000. Ito yung waiver of installment due to death. Halimbawa, no, kinuha ka ni Lord, na aksidente ka, kahit 1 month pa lang yan, totoo po yung sinabi ko niya kasi may nakakuha na po sa amin yan, ma-waive po yung inyong babayarin, no? Yung sa loob ng 7 years. Tapos matatransfer pa yan doon sa kung sino beneficiary. Ganon kaganda. Waiver of installment due to total and permanent disability, totoo po yan siya. Kung halimbawa, ikaw na disable, aksidente ka na, lantang gulay na, di ba? So, mawi-waive po yung babayaran mo sa magiging parang fully paid na siya. Ganon kaganda, di ba? Hindi mo naman kasalanan, no? Okay. Basta wag lang intentional. Basta dapat accident or normal, oh. Ganun po kaganda yung ating Kaiser, no? Sa ating life insurance. Pangalawa is the savings and investment. So, sa savings and investment natin, pagdating na po sa ating 8 year, no? 8 years. So, 10% yearly benefits. So, 10,000, 10,000, 10,000 yan siya. Hanggang up to 20 years yan siya. Naiipon yan siya, no? Kasama yung 10% accumulated annual health benefits. Ayan, parang nagko-compounding interest yan siya. With a total of 269,750. So, aside from that, meron din tinatawag na yearly health bonus, yung parang itong dividends na binibigay. Ganda, di ba? So, nag-accumulate din yan siya every year, no? So, with the total of how much? Umabot po siya ng 446,419. So, ang laki niya, no? Yan yung tinatawag na parang health bonus. Kanina naman, health benefits. So, aside from that, yan yung total na nakukuha natin na total health benefits which is 716,169. So, aside from that, meron din po tayong total health benefits plus the long-term care bonus which is 350,000 plus yung long-term care benefit na upon maturity, no, na 100,000, a total of 1.1 million pesos. So, yan po yan siya. Nag-ipon ka for 7 years, after 7 years, maghintay lang tayo ng 13 years, then pwede po natin makuha yan siya good as cash. Nasa inyo po yan siya. Kung halimbawa, hindi nyo po kunin, mag-interest na po yan siya na mag-interest hanggang parating mo ng 60, 70, ang laki na po niyan. So, tingnan nyo, ang gagandahan dito. Dadako naman tayo sa long-term healthcare bonus. Okay?
So, halimbawa nag-mature na, no, like us, no, tapos namin sa pagbabayad. So, pag 9 years na namin ngayon. So, ngayon, hintay na lang kami ng after, 20 years. So, ang maturity after the 20 years, so long-term care bonus, yung 85% premium paid ibabalik, no? Ang galing, kaganda. So, that is, tingnan nyo sa plan at K100, so the contract price is 411,000. So, the long-term care bonus, long-term care benefits naman nito, which is 100,000. And then the accumulated annual health benefits, which is 716,000. Tapos the long-term care after 20 years, aabot mo siya ng 1.1 million. Diba? So, pag umabot ng 1.1 million, so kung what if hindi mo kinuha, then tutubo po yan siya, no? Aabot siya ng 6.4 million pesos, no? At your age of 60, ganun siya, ganda. E kung naedad ka naman ng 65, yan, nagiging 10 million na siya. So every year, meron ka 1 million na pension. So ganun siya kaganda. And then, if you start with the age of 30, so nag-start ka ng pag-ipon ng 5,882 lang per month, example lang po ito. Meron po ito mas mababa po nito. For 7 years, nag-ipon ka. So kung kinuha mo yung annual, which is 58,000 per year, mas naka-discount ka ng 2 months. So ganun siya kaganda, no? So, ngayon, kung 7 years mo siyang inipon, no? After 7 years, then hinayaan mo lang siya. Then after pag-edad mo ng 50 years old, umabot siya ng 1.1 million pesos. So the total gain after pag-edad mo ng 60 years old is 3 million. Pag-edad mo ng 65, umabot siya ng 4.8 million. At total gain, kung umabot ka ng 80 years old, that's 20 million. So ganun siya kaganda. Tumutubo pa din yung ating pera. Okay? Yan yung ipon na walang tapon. So nag-ipon ka lang for 7 years, di ba? So, yung PhilHealth po is kailangan pa rin natin po kumuha, no? Kasi mandatory po yan from government. So, pwede po natin i-partner or integrate with the Kaiser po, no? And then, ang ating Kaiser po as a grace period. So, yung grace period po natin within 30 days po. So, if halimbawa po, no, hindi ka nakapagbayad within 30 days, nalalapse po siya. Pero kagandahan lang po nito, hindi siya agad nawawala, no? Kasi yung iba, 30 days, 2 months, 3 months, nakapagbayad, na po forfeit ka agad. Sa atin, hindi ganyan. Nalalapse lang siya, no? So, hindi lang siya active. So, ganun po yung grace period natin. Para maging active siya, i-reinstate lang natin. So, may 2 types para reinstate yung ating Kaiser. So, number 1, update, which is ang gagawin mo lang, babayaran mo lang kung magkano na mga na mismong months. So, limbawa, 1 year. So, 1 year, babayaran mo yun siya, tapos plus with interest. Ngayon, mas maganda yung redate. Kasi yung redate, babayaran mo lang yung months, like set isang 1 month lang, tapos plus yung 300 pesos, and then yun lang. So, hindi na siya mabigat. Unlike sa update, medyo mabigat siya. Okay? So, requirements lang nito, just complex the reinstatement application form, pati yung 300 pesos. Okay? So, ito kagandahan din naman, kahit umabot pa ng 2 years, pwede mag-reinstate. Kasi yung iba kadalasan, no? Pag ibang company, 2 months, 3 months, di ka nakapagbayad, forfeit na yung inyong policy. Ito siya, kahit 1 year, kahit 2 years. So, ganun siya kaganda, yung ating Kaiser. Yung Kaiser, pwede rin po ma-surrender. Okay? So, halimbawa, gusto mo surrender, pwede po yan siya. Pag mag-upgrade ka naman ng ating plan, gusto mo mag-upgrade from K45, gusto mo mag K100. So, meron po siyang 30 days, no, na tinatawag na kailangan i-upgrade po natin, no, from the time of effectivity niya. So, fill up mo lang yung amendment, ibabayad ka ng 300 pesos, and then, kung merong additional charges, actually, wala naman masyado. So, actually, 300 lang yan sa mga nag-upgrade. And next naman yan, kung gusto mo mag-upgrade naman sa mode of payment, so within 30 days naman yan siya. Kanina, sa ating plan, pwede mag-upgrade. Pero pag maglampasan ng 30 days, hindi na pwede mag-upgrade ng plan. Pero ito siya, kahit maglampas ng 30 days, okay lang po mag-change ng mode of payment. No? So, kung halimbawa, beyond na siya, no, ang gagawin mo naman, mag-request ka lang sa email sa Kaiser, and then magpifill up pala ng amendment form, tapos plus 300 pesos. So, ganun po yun siya. Like us, no, sa family namin. My mother, no, nag-start siya sa quarterly, and then in-upgrade namin yung mode of payment niya to annual. So, pwede po yun siya. With the Kaiser, partner po niya halos lahat ng mga hospitals and clinics, no? Not 100%, but at least madami po tayong mga partner na mga private hospitals from Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ganun kaganda, no? 10,000 accredited doctors nationwide. Ang Kaiser po natin, no, makikita po dyan yung mga clinics and hospitals. Pag once meron ka ng portal nito, pwede nyo pong buksan dyan. Okay? So, ganun kasimple. Then, meron tayong hotline, 24/7 po yan siya. And then, ang Kaiser po natin ay meron tayong na eligibility
From 10 to 40 years old, ang pwede po natin, pinakamababa na plan is K45, okay? Magkano yun siya? So, 88 pesos a day lang. Tama ho, narinig ninyo? 88 pesos lang po per day for 7 years. And then if you are 41 naman to 50, yung pinakamababa mo na plan is K60, which is 117 per day lang yung ipunin mo. Per day ha, for 7 years. So if you're aged 51 naman to 60 years old, ang pinakamababa na plan na pwede mong bayaran is itong K75, which is 147 per day for 7 days. So ang ganda, di ba? Meron tayong tinatawag na insurance, no? So kung anong plan na kukunin mo mas maliit, siyempre mas maliit na insurance yung coverage. So kung mas mataas, mas malaki yung insurance coverage. So yung annual benefit limit, ito yan siya. Then meron tayong monthly, quarterly. Pinakamaganda dito, annual talaga. Kasi may discount ka ng 2 months, no? Sa loob ng 1 year. Yung semi-annual naman, 1 month lang yung discount mo sa loob ng 1 year. Yung quarterly, half month, no? Ang discount mo sa loob ng 1 year. Yung monthly, wala siyang discount. So, ganun kaganda. Yung ginawa din namin, nag-annual kami. So, ngayon, if you're started to pay right now, sa edad mo, after 20 years, ito yung corresponding value natin. And then, what if kung mabot ka ng 25, 30 years, 40 years, and so on, 50 years. So, ito yung lumalaki yung plan mo. So, if you get K45 plan, if you get K50 plan, K60 plan, K75 plan, and K100 plan. So, ganito po yung category mo. So, ito yung isang example ng tapos na kami sa pagbabayad. Yan, that's my plan, my policy. So, tapos na rin po kuya ko, pati yung pamangkin ko, pati yung mother ko din. So, tapos na rin kami. Ganun kaganda, no? Because maaga rin kami nakapag-start dito. So, why Kaiser's level 1 investment? Because what if, no? Umabot sa time, no? 5 to 7 years from now, di ba? Yung medical cost, nagdodoble siya. And then kung titingnan mo, yung presyo natin ngayon, is iba na yung presyo after 5 years, after 7 years, di ba? Sipin po natin yan. Then, a lot of sick people, marami ang namamatay because walang gamot dahil po sa walang pera. Di ba? So, yan yung kadalasan na yung problema. Ako, I work as a nurse dati. So, nakikita ko, maraming namamatay because walang pera. Then, majority Filipino don't save money for future healthcare needs. Totoo naman po talaga kasi mas priority nila yung investment. Mas priority unahin yung kotse, yung bahay, di ba? And you cannot bring also your healthcare benefits from your company pag mag-retire ka na o mag-resign ka na. So, ganun po kasimple, di ba? So, minsan akala nila madadala nyo. Hindi po pwede. So, no traditional healthcare company that also covered 61 years old and beyond. Minsan hanggang 60 lang po talaga yan siya. Pag 62, 63, wala na po. So, that's the problem. Kung kailan sakitin ka na. And most of the people rely also in children. Okay anak, no? Pag lumaki ka, ikaw naman mag-aalaga sa akin. Ikaw magbibigay sa akin ng medical needs ko in the future. So, hindi po gano'n, no? Huwag niyong gawing retirement yung inyong mga anak. Okay? Majority of the personal bankruptcy is because of medical crisis. Tama, di ba? Minsan, pag nagkakasakit, benta lupa, benta bahay, no? Benta yung mga ari-arian, no? Para masalba lang. So, di ba? Dapat isipin natin yan. Ano ba yung gusto natin? Mapunta tayo sa E o mapunta tayo sa B, di ba? So, invest for long-term healthcare while you are still young and healthy. Isipin po natin, no? Mahirap po magkasakit. And final test of a good healthcare. Yung Kaiser natin, merong short-term na pwedeng gamitin. Meron tayong long term na pwede gamitin in the future. At merong life insurance na pag ikaw kinuha ni Lord, may makukuha yung family mo. At ang kagandahan dito, kung mabang buhay mo, ikaw yung mag-enjoy, di ba? So, it has a four cornerstone, yung Kaiser 3-in-1 natin. So, sila po yung mga nakakuha dito, na mga naka-avail na rin po, at iba yung mga naka-claim na rin po. Ang iba tapos sa pagbabayad, di ba? Ang dami-dami po niyan. Ayan. So, may kita niyo po sa Kaiser page namin. Ayan. Ganyan lang po kasimple, no? Para mas bilis niyo po maintindihan yung Kaiser natin. So, ayan na. Yan sila. Okay, thank you for your listening sa ating Kaiser Ultimate Healthcare. Sana nakatulong po sa inyo. At kung nakatulong po, no, share nyo rin po sa inyong mga kaibigan at sa mga kamag-anak nyo po na gusto nyo pong tulungan. Thank you po. God bless.